Grabe ito mga kabunyog. Siguradong hiyang-hiya rito itong si Senador Robin Hood Padilla sa naging buwelta sa kanya ni dating Senadora Leila de Lima. Bakit ano nga ba ang nangyari? Kasi naman, mga kabunyog na interview ng media itong si Padilla. Tinanong siya kung ano ba ang magiging hakbang nilang mga taga-minority kapag dumating na sa Senado ang impeachment laban kay Sara. Ang sagot ba naman nitong si Padilla? Mag-o-oppose daw sila dahil yun naman daw talaga ang trabaho ng isang minority. Ang laging kumontra kahit impeachment pa yan. Pero hindi ito pinalampas ni De Lima. Ayon sa kanya, mukhang hindi naintindihan ni Padilla ang tunay na papel ng isang minority. Sabi ni De Lima na naging minority leader din sa Kamara. Kailangan mo lang mag-oppose kung may mali talagang nangyayari. Pero kung tama naman ang ginagawa, bakit ka kukontra? Hirit pa ni De Lima. Kung ganyan daw ang pagkakaintindi ni Padilla sa trabaho niya, hindi siya minority, kundi isa siyang obstructionist. Sa madaling salita, panggulo lang. Anyway, mga kabunyog, para hindi lang ako ang nagsasalita, panoorin po natin ang aktwal na pahayag ni Padilla para kayo na ang humusga. Eto, mga kabunyog. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority? Walang mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So you would... sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal yun na dito. Basta So, minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Yes. Sir, isa na lang. Yan, mga kabunyog, napanood nyo naman ang naging pahayag ni Padilla. Kitang-kita ang lito sa kung ano nga ba ang tunay na papel ng isang mambabatas sa minority. Ngayon naman, heto ang hindi nyo dapat palampasin. Panoorin natin ang naging sagot ni Representative Leila de Lima na tila binigyan si Padilla ng isang matinding 101 lecture sa pagiging minority. Dito natin makikita ang kaibahan ng marunong sa batas sa nagmamarunong lang. Bakit nga ba sinabi ni De Lima na hindi minority kundi obstructionist ang galawan ni Padilla? Heto mga kabunyog, panoorin po natin ang matalinong banat ni De Lima. Did Senator Padilla that he will, or the Senate minority will block yung pagkikinig? Hindi ata naiintindihan ng trabaho ng isang minority. Hindi po pwede yan na lahat na lang na bagay, lahat na lang ng mga issues, lahat na lang ng mga moves ng majority, including proposed legislative measures or resolutions emanating from the majority, ay kukontrahin ng minority. Ako po is minority. I'm part of the minority here. I'm even the senior deputy minority leader now. That's not my understanding of our job here. Yes, we fiscalize, we oppose yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. Personally, an example would be the anti-political dynasty bill that is now being deliberated, and I think mamaya magre-resume yung interpellations dyan. But we're not supposed to be an obstructionist. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Thank you. Iyan, mga kabunyogi. Malinaw pa sa sikat ng araw ang naging tugon ni De Lima kay Padilla tungkol sa maling pagkakaintindi nito sa role ng isang minority. Talagang back to school ang inabot ni Robin Hood. Pero hindi lang pala kay De Lima nakatikim ng sermon itong si Padilla. Dahil maging ang ating paboritong abogado
na si Attorney Enzo Recto ay hindi rin nakatiis at nagbigay ng kanyang matinding puna sa tila sablay na lohika ng senador. Sabi nga natin, kapag usaping batas at tamang proseso ang pag-uusapan, mahirap talagang lumusot ang mga nagmamarunong. Kaya heto, mga kabunyog, balikan po natin ang naging komento at paghimay ni Attorney Enzo Recto tungkol sa isyong ito. Panoorin po natin. Haharangin daw nila. Haharangin daw nila. Posible daw na harangin nila ng mga minorya sa Senado ang impeachment ni Sara pagdating sa Senado. Ay, itong si Robin Padilla. Ang paliwanag niya, ay kasi sila daw sa minorya, ang trabaho daw talaga nila, harangin ang anuman na panukala o sa sa Senado. Yan daw ang papel nila. Sa isang demokrasya daw, talagang sila, minorya, haharangin nila ang anumang mga panukala galing sa mayorya. Yan yung mga kabunyog, mga kabayan, yan yung sinabi ni Robin Padilla. Sa totoo lang, dispalinghado yung kanyang mga sinabi na yan. Unang-una, ang impeachment ay hindi panukala ng mayorya. Hindi naman ito usapin ng minorya at mayorya sa Senado. Mali. Hindi ito ordinaryong batas. Hindi ito proseso ng legislation na may minorya, may mayorya. Itong si Robin Padilla, ang alam niya yata na papel ng Senado, paggawa lang ng batas. Hindi niya nakikita na yung pagiging impeachment court ng Senado, ibang tungkulin yan ng Senado. Hindi na yan lawmaking, hindi na yan legislative na function. Ang impeachment ay hindi legislative function. Hindi yan paggawa ng batas. Kaya hindi tinitingnan diyan yung minorya mayorya. Ewan ko dito. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang impeachment, ito ay isang proseso kung saan yung impeachment na pinasa ng Kamara, kasi ang mag-i-initiate ng impeachment ay ang Kamara. Kapag nakalusot ang impeachment sa Kamara, ito ay lilitisin sa Senado. So ang Senado ay magiging impeachment court. Ibig sabihin, hindi na dito tinitingnan kung minority ka o majority sa Senado. Hindi ito usapin ng minorya at mayorya. Ang impeachment ay hindi usapin ng minorya o mayorya. Kinukonvene mo ang buong Senado bilang impeachment court. At yung mga senador ay magiging senator judges. Hindi diyan tinitingnan kung pro or anti ka sa impeachment. Hindi dapat yun. Kasi magiging judges kayo eh. Magiging huwis kayo. Dapat nga hindi ka nagsasalita tungkol sa impeachment na kung kontra ka dito o pabor. Hindi. Kasi magiging judge kayo. Kumbaga, magiging mga judges kayo ng impeachment. At hindi diyan tinitingnan kung minorya o mayorya ka. Wala. Ang buong Senado diyan ay tinitingnan bilang korte, collegial court, kasi 24 sila. Parang jury. Parang jury. Ngayon, dahil kayo ang magiging mga senator judges, hindi dito tinitingnan kayo minorya, ito mayorya, hindi. Impeachment court lahat. Kayo ay senator judges lahat. Kaya ewan ko, ano bang dito ni Robin Padilla? Bakit? Ang nag-propose ba ng impeachment ni Sara ay yung mayorya? Sila ba yung nagsusulong ng impeachment ni Sara, yung mayorya? Ang nagsulong ng impeachment ni Sara ay ang Kamara. Sila ang nag-initiate niyan. Kaya pagdating sa Senado, Senado yun na yung magiging judges. Hindi na dito, hindi na yan, proposal ba yan ng mayorya? Hindi yan proposal ng mayorya. Awan ko dito sa itong si Robin Padilla. Dispalinghado yung ganong pagtingin sa impeachment. Hayan, mga kabunyog. Narinig po natin ang napakalinaw na paliwanag ni Attorney Enzo Recto. Ngayon,
Ang tanong, ano sa tingin nyo? Matapos nating mapanood ang pahayag ni Padilla at ang naging pagtutuwid ni De Lima at Attorney Enzo Recto, sang-ayon ba kayo na tila grade 1 nga ang pagkakaintindi ng ating senador sa tungkulin ng isang minority? O sadyang obstructionist lang talaga ang nais niyang maging papel sa Senado? Kayo na po ang humusga, mga kabunyog. I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil mahalaga ang inyong boses sa usaping ito. Anyway, mga kabunyog, hanggang dito na muna ang ating pagtalakay sa paksang ito. Maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagtangkilik. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.